Anong kabangagan na naman ba itong ating natutunghayan ngayon, mga kababayan? Ano na naman ba itong mga pautot nila Junior? Di ba alam naman natin, mga kababayan, na matapos ang kanilang painful defeat sa eleksyon, mga kababayan, ang sabi ni BBM, tama na ang pamumulitika. Panahon na para magtrabaho. Kaya bigla-bigla, mga kababayan. Lagi siyang nakikita, naglalabas-labas, mga kababayan, nagpunta ng MRT, nagpupunta ng airport. Dahil, sine-check na daw niya, mga kababayan, ang mga kaliit-liitang mga bagay katulad ng mga basurahan o kung madulas daw ang hagdanan, mga kababayan. At ngayon, nagpupunta sa mga paaralan. At dito bumungad sa kanya, mga kababayan, ang mga problema ng bayan. Apparently, mga kababayan, ngayon lang nalaman ni BBM na ang dami palang problema ng ating bansa. 3 taon na siyang nakaupo, mga kababayan, ha? Ngayon mo lang nalaman. At dito, mga kababayan, nagpunta sa mga paaralan. Nagturo pa nga ng paano magbasa, mga kababayan, ang mga chikiting, tinuruan niya kung paano magbasa ng pato. Pato. Pinagtawanan pa nga siya ni Roque, mga kababayan. Partida pa daw yan, mga kababayan. Hindi pa daw yan nakapagtapos ng pag-aaral sa kanyang college lang daw. Nabigyan lang ng special diploma, naging guro na. Paano daw ito papaniwalaan, mga kababayan, kung mag-a-advise ito na mag-aral kang mabuti kung hindi daw nakatapos, mga kababayan, sa kolehiyo? Special diploma. Pero, at least naging presidente. Dahil kay Sara, at speaking of Sara, napatanong ang reporter, mga kababayan, kung nagpapatama ba itong si BBM kay VP Inday Sara. Dahil nung nagpunta siya sa mga paaralan, mga kababayan, bumungad sa kanya, mga kababayan, ang totoong problema ng mga paaralan sa Education Department. At mukhang ngayon pa lang siya kikilos sa mga kababayan. At binira niya ang mga nag-handle sa Department of Education, mga kababayan. Kabilang na dyan si VP Sara, although hindi niya specifically, mga kababayan, binanggit ang pangalan ni VP Inday, na paghahalataan. Pati na nga ang reporter, mga kababayan, napatanong, si Sara ba ang pinapatungkulan niya? Ano-orin niyo po, ha? At Cheryl, alam naman natin na si VP Sara ang dating Education Secretary. Masasabi bang patama ito? Patama ba ito kay VP Sara? Ang ginawa ngayon ni BBM, mga kababayan, puro sisi. Diyos ko. Boy, sisi. Kagaya ni Panot din dati, no? Sa halip na aksyonan, mga kababayan, puro sisi. Sino ba ang presidente? Bongbong Marcos sa estado ng edukasyon sa bansa. Kasama yan sa mga tinalakay sa ikalawang bahagi ng exclusive one-on-one interview ng News 5 sa Pangulo. Anong sinabi ng Pangulo tungkol sa edukasyon? Katulad ng sinabi. Mag-aral kayong mabuti. Basahin nyo ito. Pato. Galing, ang galing. Sabi mo, Jiki, dismayado nga ang Pangulo. Anya, pinabayaan Dismayado ang Pangulo. Hindi ka nagtatanong, BBM, kung dismayado rin kami sa'yo. Sino ba ang presidente? edukasyon sa bansa. Wala daw effort para matulungan ang edukasyon. Walang effort na matulungan ng edukasyon. Yan ang tilapitik ngayon, mga kababayan. Dahil, di ba, si VP Sara ang naging previous na Department of Education Secretary. As if naman, yung problema sa edukasyon, mga kababayan, nangyari lang sa panahon ni VP Sara Duterte. Nag-accumulate yan, simulat sa pool pa lang, mga kababayan. Andyan na ang problemang iyan. So, wag niyong isisi kay VP Sara Duterte lahat. Dahil, dinatnan yan ni VP Sara na malubha. Malubha na yung problema sa DepEd. Diba? Churro. Una namin na pag-usapan ang K-12 program. Ang sinabi niya, dagdag. O sige, ngag. Advice namin, alisin mo na yung K-12. Anyway, para mga spoiled brat naman ang mga taong ito, mga kababayan, kung anong gusto talagang ginagawa. Hulihin si Kibuloy, hulihin si Duterte. Dapat ito ikulong. Mag-quadcom, ganyan. Alisin mo yung K-12, bilib na kami sa'yo. Asus daw ito sa matrikula at sa mga libro, pero hindi naman nakakahanap ng trabaho. Aanhin mo ang pag-aaral kung siya nga, mga kababayan. Naging presidente pa.
Si Pacquiao nga, naging senador din. Ang K-12 graduates, isa pang ikidadismaya Sige, alisin mo. Anong plano mo dyan? ng Pangulo ay ang nagtataka siya kung bakit lumobo sa 160,000 ang kakulangan ng classroom sa bansa. Huwag niyo sabihin kay Sara yan lahat na nagsimula. Mabuti nga mga kababayan na pag-upo ni Sara, nabawas-bawasan. Mas malaki pa yan ang numero nung dinatnan niya ni Sara Duterte mga kababayan at hindi basta-basta mga kababayan na makapagpatayo ka ng classroom agad-agad. Ilang taon lang ba si Sara? 2? Oh. Less than 2 years. Tapos sigurado isisisi nila kay Sara yan mga Narito kababayan. ang pahayag ni Pangulong Marcos. Merong classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Wow! Ngayon, nakita mo na. Ipagpagawa kayo. Oh, paano ang inaatupag ng mga taong ito mga kababayan? Ayuda. Yung sanang ginastos sa mga ayudang walang silbi mga kababayan, ginamit sa eleksyon, pinagpatayo nyo ng classroom. Unfair nga mga kababayan dahil yung pinirmahan niyang JAA, mas malaki pa ang DPWH. Oh, may tsansa ka na. Bakit inuna mong aayuda? Tinayo mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime. Bakit ngayon mo lang yan nakita? Lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Oo. Parang siya pa ang nag-criticize mga kababayan, no? Tapos, sino ba presidente? Siya lang din. Pinabayaan talaga Wow. Under your administration. ang education. That's what happened. There was no effort to help the education. Sige. Ngayon bigyan ka namin ng 3 years. Tingnan natin ang progress nito mga kababayan. Ito sina BBM, ang estilo nito mga kababayan, kung saan napunta. Ang daming problema dito talaga. Napunta sa airport mga kababayan, ang daming problema dito. Punta sa MRT, ang daming problema dito. Kailangan na ito ganito, ganun. Pero walang ginagawa after mga kababayan. Ngayon mo lang yan nakita, BBM. Kahit saan kang sektor na magpunta dito sa ating lipunan, puno talaga ng problema. Kaya, magtrabaho ka. Umayos ka. Ngayon nakita mo na yan. Department of Agriculture. Ang dami mo pang dapat tingnan. Yung iniwan mo sa Department of Agriculture, ang dami-dami pa mga magsasaka. Kaya umayos kayo. While the law is still K-12, basta ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, Sige, alisin nyo na. pagandahin natin ng husto. Wow. Hanggang dyan lang. Mga ganyang mga empty words, mga kababayan. Pagandahin natin lalo. Pagandahin ng gusto. Paano? Anong gagawin mo? After nyan, mga kababayan, wala na. Makakalimutan, magpa-party na naman yan. At Cheryl, alam naman natin na si VP Sara ang dating Education Secretary. Masasabi bang patama ito? Pati siya, mga kababayan, napatanong, patama ba ito kay Sara? Sino ba naman ang aamin? Slight lang. The please. Kay VP Sara, ito mga sinabi ng Pangulo. Sa ibang mga mga kababayan, pag balikan nila niyan later, patama na yan kay Sara. Jiggy, linawin lamang natin walang binanggit na pangalang VP Sara Buti naman, dahil magbabloodbath talaga. Bubumirang yan sa'yo. Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Kung patama, hindi ito direktang patama. Hindi direkta, pero pinapatamaan pa rin si Sara. Pahapyaw lang. Pero kung pabalikan natin ang COA report noong 2023, ang target classrooms na maipatayo sana ay nasa 6,379. Matagal na yung target before pa si Sara Duterte. Hindi yan katulad ng 5,500 na flood control ni BBM mga kababayan na hindi natin mahagilap na. Kaya daw sa isang taon? Imposible. Yung 6,000 mga kababayan, dati-rati pa yan. Ikumpara mo kaya sa mga dating mga naging DepEd Secretary. 6,000 mga kababayan, in the span of less than 2 years si Sara, yan? Bawat araw, makakagawa siya ng ganyang kadali. 200 classrooms, 20 classrooms per day. Pero sa pamumuno ni VP Sara Duterte ay nasa 3% lamang or 192 schools Schools yan Ilang classroom sa isang school. ang natapos. Ganyan sila mag-portray ng balita mga kababayan. Ikumpara mo sa previous ni Sara. At hindi lang naman nangyari yung mga kakulangan mga kababayan Kay Sara, dati pa yung kulang talaga. Special mention nila So, si Sara. Hindi daw patama kay Sara mga kababayan, pero si Cosim ang nagpapatama. Hindi ito direktang patama. Kung Pero ikaw,
Direkta mong pinatamaan. Tama man ng Pangulo, marahil ito ay patama sa maraming naging DepEd secretaries ng Department of Education nga. Bakit hindi mo sabihin ko, Sim, na sa halip na magbigay ng ayuda, igawa na lang ng classroom? Dahil lumobo nga sa 160,000 ang kakulangan ng eskwelahan sa bansa. Sa ibang balita, hindi pinagbigyan ng the Netherlands Ito pa naman fake news na naman to mga kababayan, Paano nakakalusot? Ito na ang original na mga fake news, mga kababayan, Dahil sila ang nagbabalita, mga kababayan, binalita na na-deny daw ang asylum ni Roque na hindi naman, mga kababayan, sabi ni Roque mismo. Gumagawa-gawa ng kwento, binalita pa, mga kababayan. ang asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa Department of Justice, posibleng umalis na si Roque sa The Hague. Nakita namin nag-live si Roque andun sa the Netherlands. So ganyang mga balita, mga kababayan, na nakuha na nga nila ang side ni Roque na hindi totoo, na hindi napagbigyan ang kanyang asylum. Yan pa rin ang kanilang mga kababayan, headlines. Kinotila ang DOJ para hugas kamay, mga kababayan, na hindi naman totoo. Headlines pa rin. Binalita pa rin. Sa tingin nyo, mga kababayan, kung na-reject ang asylum ni Roque, hindi siya masisipa dyan sa the Netherlands? Nakaalis na yan siguro. At tumakas na papuntang Germany para Tumakas pa po ng Germany. Bakit nandyan sa Netherlands? Sa tingin natin ito. Kung lumipat man siya ng application, mga kababayan, ng asylum sa Germany, ay baka, mga kababayan, baka lang naman, doon ililipat si PRRD. Hindi yung na-reject siya doon, mga kababayan, sa the Netherlands. Baka nakatiktik na siya, mga kababayan, alam nila andyan sila, kung saan ililipat si PRRD. Baka doon sa Germany. At gusto ring ilipat ni Roque doon sa Germany yung ang kanyang application for asylum. Dahil kung na-reject, wala na yan dyan. Sipa na yan. mag-apply ng panibagong asylum. At nahuli na rin nila siguro. Tapos na ang application kung ganon, pwede nang ipahuli ng Interpol. O bakit hindi? Valid pa ang pasaporte niya. Pero oras na makansela yan, kumpiyansang DOJ na madali na siyang mahuhuli ng Interpol. Sige. Wanted si Roque dito sa Pilipinas dahil sa kasong qualified human trafficking. Igagaya nila kay Kibuloy, mga kababayan. Kaugnay ng pagkakadawit niya sa Pogo. Pero sa isang pahayag naman, ginit ni Roque na fake news ang balitang na-deny ang asylum niya. Bakit binalitan nyo pa rin, News 5? Strike 2 na raw si Secretary Boying Rimulya at mukhang napulot lang daw ang balita Sa basurahan. Yan, mga kababayan, kasalanan ito ni BBM dahil ang pinaglalagay dyan sa Department of Justice, mga kababayan, ay politician. Mayroon ka ng chance, BBM, na mag-reset ng iyong mga cabinet. Etong mga politikong mga kagaya ni Rimulya ang dapat maalis na. Dahil pinopolitika Diyos ko nga, Department of Justice and Politics. Yan ang dapat maalis. Budol. Budol lang, mga kababayan, yung cabinet reset. Hindi reset, kundi buisit. Sabi nito, mga Pastor. marites. Paglilinaw ni Roque, planado ang pagpunta niya sa Germany dahil inimbitahan siya ng Filipino community roon. Pero nakabalik na raw siya sa The Hague. Nag-live na nga siya doon Kinanselan Hindi na dapat siya nakapasok, mga kababayan. ng COMELEC 2nd Division ang registration. Ito rin, mga kababayan, ang alarming, Ang mga hudas, mga kababayan, Halal ng tao, Duterte Youth Party List. Hindi pinaupo. Kinansila, mga kababayan, ang kanilang party list na Duterte Youth. Alam nyo kung bakit? Ang sabi, mga kababayan, kapag makakansila yung Duterte Youth Party List, mayroong 3 seat, mga kababayan, yung mga talunan na mga makakaliwa. Papasok, mga kababayan, kukunin ang upuan ng Duterte Youth na 3. Ang mga bugok. Ay, nako, grabe na talaga ito, At may kutob tayo, mga kababayan, kung kaya nilang gawin yan dyan sa Duterte Youth, mukhang may binabalak din sila, mga kababayan, sa pwesto ni PRRD sa pagka-mayor sa Davao City. Kapag mangyari, mga kababayan, i-disqualify nila sa PRRD at iluluklok nila si Carlo Nograles, talagang magkakagulo. Ang kapal naman na mukha ni Carlo Nograles na nauupong mayor ng Davao City. Hindi siya gusto ng mga tao. Magkakaroon ng mga kababayan, gulo talaga siguro. Dahil hindi papayag ang mga taga Davao City Ewan lang natin kung anong mangyayari. Maraming magagalit niyan. Sana nga COMELEC, wag kayong aabot sa puntong ganyang kahudas. Pero ito na nga parang nanghudas na nga dito, mga kababayan, sa pagkansila ng Duterte Youth Party List kanilang certification.
ng Duterte Youth Party List. Ayon kay COMELEC Chairman George Oh, abogado ni Marcos, mga kababayan, animal. Ito ang dapat imbestigahan. Manda ka. Kagaya na naman yan ni mga kababayan ng commissioner na Smart Magic. Si Bautista, si Latigo, mga kababayan. Wala nang, hindi na mahagilap. Ito, tatakas na naman siguro ito pag si Sara na. Garcia, hindi pa naman pinal ang desisyon at pwede pa itong iapila ng Duterte Youth Party List sa loob ng 5 araw. Ano maaasahan mo? Ia-appeal tapos yun pa rin ang magdidesisyon? Nag-ugat ang desisyon sa isang petisyon noong 2019 para kansilayin ang kanila registration 2019, tapos nakaupo na nga sila noon. 2022, nakaupo sila. Sa 2025, hindi. dahil sa hindi nila pagsusumite ng accreditation requirements. Nauna nang sinuspende ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List. Pinagplanuhan ng mga animal, mga kababayan. At ang magbe-benefit dyan, yung mga makakaliwa na ulats, talo sana, mga kababayan. Aakyat. Dahil sa mga nakabinbin nitong kaso sa COMELEC, nakakuha sila ng mahigit 2 milyong boto sa 2025 elections. 2 million votes. Bumueltang Senate 200,000 plus na, mga kababayan. 300,000 lang ang kailangan, ha. Sa kanila, 2 million. Impeachment Court matapos silang kastiguhin ng prosekusyon gate ng Senado, hindi sila nagpapatagal sa impeachment trial ni VP Sara. Nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Dito, mga Luzbañez. kababayan, ang Mean, gulo-gulo anong sabi na. ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court? Yes, Jiggy, magandang hapon sa iyo. Paliwanag nga ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, hindi naman ang Impeachment Court ang kalaban ng prosekusyon, kundi ang depensa o yung kampo ng pina-impeach. Ang nangyayari ngayon, ang inaatake ng mga buhaya, mga kababayan dyan sa Congress, mga prosecutor, ang impeachment court. Sige, atakihin nyo ng makontempt kayo. Sabi nila, mga kababayan, pwede lang makontempt. nila na si Vice President Sara Duterte. Kaya ang suhestyon ni Attorney Tunggol, imbes daw na ang batikusin na yung impeachment court, ilaan na lamang daw ng prosekusyon ng kanilang lakas sa paghahanda para sa mismong impeachment Pakulong mo, tungkol. Anong pangalan niya? Tungol o tungkol? trial. Pangalawa ay yung pagsusumiti ng mga dokumento at compliance na hinihingi sa kanila ng impeachment court. Sa gayon kasi, ang kabilang sa mga hinihingi o hinihintay ng impeachment court mula sa presidente Ito ang makakaharap ng 16 na lawyers ni Sara, mga kababayan. Lalamunin ito ng buhay. Ito, mga kinalawang na yan, mga kababayan Although mga abogado yan, pero kalawangin na yan, mga kababayan, dahil mga politiko. Akop, Luistro, tapos sinasaba, mga kababayan, sa 20th Congress at si Ngipin, Jokno. Lalamunin kayo ng buhay, mga animal. ay yung attestation. Patunay na wala silang nilabag doon sa verified impeachment complaint na inihain nila sa Senado. At pangalawa, kailangan nilang mag-refile ng notice of appearance para sa mga prosecutors. At hanggang ngayon, wala pa yung mga yan. Kaya ang tanong ni Attorney Yung malaking tenga, mga kababayan, nakakaan. Yung ako Bicol na bida-bida din yung animal na yan. pa yung mga yan. Kaya ang tanong ni Attorney Tunggol, sino daw ba ang nagpapatagal sa proseso? Ito ang bahagi ng pahayag ni Pareho Attorney kayo. Pareho kayo. Papatagal nyo. Pero dapat naman talaga mabasura na yan, mga kababayan. Dahil right from the start, si Romualdez lang ang may gusto niyan, mga kababayan, dahil gusto niyang i-disqualify. Yan. Diyan pa lang na reason, mga kababayan, hindi na yan valid. Kaya dapat ibasura. Tunggol. Pakinggan natin, Chiki. It seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? Dapat po yung energy po nila na pag-criticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa Ginugugol, Dad Fernandez. kanilang kalaban. Dahil hindi po nila kalaban ng korte. Yutiring. Ang kalaban po nila ay yung kabila, yung kabilang party, yung, Dalawang kalaban nila kayo. Pati kayo kalaban nila. yung defense po. Chiki, ka bilang nga at sa gitna nga nito Gulpi sarado si Kilay Escudero, mga kababayan. pagbabatikos sa impeachment court, wala naman daw balak ang korte na kastiguhin ang sino mang partido na hindi rumirespeto sa kanila. Sabi ni Attorney Tunggol, bagamat nasa kapangyarihan yan ng impeachment court, ay hindi naman daw nila yan gagawin sa ngayon o wala raw yan sa kanilang balak sa mga panahong ito. Samantala, dagdag pa ni Attorney Tunggol, Dagdag pa. Jiggy, matapos nga magbigay nitong nakaraang araw ng notice of appearance notice of appearance ad cautelam nitong depensa, malamang daw na ang susunod nilang ihain sa susunod na linggo ay ang motion to dismiss.
Talaga. Ipapadismiss na yan ng kampo ni VP Sara, mga kababayan, dahil wala nang jurisdiction yan ang ano eh. Kung ipagpipilitan nila, mga kababayan, ng Congress na, mayroong jurisdiction, mayroong jurisdiction. Sige, mayroong jurisdiction. Pero, ang may karapatan lang ay ang 12 senador. Yung bagong 12, mga kababayan, wala silang jurisdiction. Ang 12 lang, mga kababayan, kahit boboto yan lahat ng yes kay Sara, kulang pa rin sila dahil 16 ang kailangan. Common science lang, mga Katapos sila kababayan. maihain yan, kailangang sagutin ng prosekusyon yan hanggang June 30. At maging yung sinasabi ko sa iyo kanina na attestation o yung patunay na walang nilabag sa impeachment complaint itong Kamara, kailangan din sana maibigay nila by June 30. Pero ang tanong, paano kung walang maging sagot yung prosekusyon either dun sa appearance or sa Aantay natin si Marcoleta ang maluluklok dyan sa Senado, mga kababayan. Dahil magaling si Marcoleta talaga, mga kababayan. Sana siya ang kukunin ni VP Sara na mga kababayan, Vice President, hindi si Mangga. motion to dismiss kung maghahain man yung depensa o dun sa attestation na hinihingi ng impeachment court, nandiyan yung option ng pagpapakontempt ayon kay Atty. Tonggol. Gayon Sige, ipakontempt mo, tunggol. Tunggol? Tunggol. man, Yan pre-over, bigay ng perang ayuda galing sa taong bayan na mga kababayan, kaban ng bayan. Pre-over, papansin. malabo daw na gawin ito. Bayaran mo utang mo. Sabi ni VP Sara, may utang pa daw ang pamilya niyan. Isa din itong hudas na to. Ako, nilumot na dyan sa mga kababayan. Kongreso. Napaglumutan na ng panahon. Lumayas ka na lang, akop dyan. ng impeachment court. Muli, Jiggy, narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Tonggol. Possibility po yun, no? Yung contempt, at dahil nandiyan po yan, Yan. sa rules ng Senado. Si Akop, i-contempt mo. Yung mahilig ba pa-contempt? Tapos makakalabas lang 2028 na. impeachment court. Sige. Pero if ever it will be used, I don't think the impeachment court will use it at the first Use it na! instance. Mag-comply na lamang po tayo para wala nang Binabastos kayo eh. Senador ka ba? Hindi pala ito senador spokesperson, pero paano niya nalalaman, mga kababayan, kung ano ang dapat sabihin? any other legal issues na isa-settle preliminarily ang impeachment court. Jiggy, natanong din si Atty. Tonggol dun sa mga naging pahayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na Relevant pa ba yan, dinosaur na yan? Wag nang pansinin na yan, naging papansin presiding din yan. judge sa impeachment trial naman ni Wala kaming pakiain, really. Mag-focus ka na lang kung paano, magpahaba ng buhay lalo hanggang aabot ka ng 1,000. dating Chief Justice Renato Corona. Sabi niya kasi, ang mga senator judges dapat manahimik at makinig na lamang sa impeachment proceedings. Sana, kung manawagan kang ganyan in relay, manawagan ka rin dyan sa mga congressman. Yan ang mga madadaldal eh. Lalong-lalo na yung mga kongresista, mga kababayan, ang dadaldal. Sabi naman ni Atty. Tonggol, sa ngayon, hinahayaan muna ng presiding officer na si Senate President Jesus Codero na maglabas ng saloobin ang lahat ng partido kaugnay sa impeachment case dahil wala pa naman o hindi pa naman ginagawa mismo yung impeachment trial. Sige, magdaldal muna kayo dahil anyway, dismiss. Balik sa'yo, Jiggy. Balik sa'yo. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.